So these are the objectives. Identify the important health habits for the developing adolescent. Number 2, observe maintaining good hygiene. And number 3, know when to seek help from healthcare professional. Now, the definition of terms. So, health. So, dito sa health, not merely the absence of disease or infirmity. So, health. Sa Tagalog, kalusugan. So, paano nga ba natin nasasabi na healthy ang isang tao? So, masasabi natin healthy ang isang tao pag hindi na ito masyadong magkakasakit or minsan na lang ito magkasakit. Kasi nga yung iba, sabi nila, pag mataba, healthy, tapos pag payat, sakitin. So, no, hindi natin masasabi yung porke payat, sakitin siya kasi may mga payat na healthy at saka strong ang kanilang immune system. So, meron naman tayong mataba na sakitin. Now, next is we have the hygiene. So, dito sa hygiene, kung paano natin i-improve ang sarili natin, kung paano natin linisan. So, nakalagay na nga dito, ang una is hugasan ang kamay, hugasan ang mukha, or hugasan ang ating buong katawan. So, next is we have the sexual health. So, dito sa sexual health, dito na yung ability ng babae at lalaki na ma-enjoy at ma-express nila ang kanilang sexuality. And para maka-free sila sa risk of sexual transmitted disease, unwanted pregnancy, violence, and discrimination. And next, we have the productive health. So, ang reproductive health is same lang sila sa health. Pero dito sa reproductive health is kasali na dito yung reproductive system ng babae at lalaki. So, let's proceed sa oily hair. So, the hormones that create acne. So, ano nga ba yung acne? So, ito yung dead cells natin na nagiging dahilan kung ba tayo nagkakaroon ng whiteheads, blackheads, pimples, and pagiging oily ng ating mukha. So, same lang din sa oily hair. Yun din yung dahilan acne kung bakit nagiging oily yung buhok natin. So, hindi siya malinis. Okay? So, paano nga ba natin siya lilinisan? By using shampoo and warm water araw-araw and maybe in another day. So, ganun lang siya. Lilinisan lang natin siya. Mag-shampoo tayo araw-araw or maybe in another day. So, next we have the sweat and body odor. So, sweat and body odor, yun nga, pawis at yung naipagtok. Okay, yung amoy. So, paano nga ba natin may iwasan ito? So, by pagliligo ng araw-araw using soap and warm water. So, next is body hair. So, ang body hair, ang sinasabi dito is yung mga tumutubo sa atin dito, sa maging mustache, buhok sa kilikili, sa paa, or something, saan pa. So, nakadepende naman sa atin kung tatanggalin natin, isi-shave natin or hindi. Depende kung saan tayo komportable. So, kung lilinisan natin or tatanggalin, gagamitan natin siya ng razor, tapos cream and gel para mas maayos yung pagkakatanggal. So, usually, ang ginagamit kasi natin ngayon is wax. Yun yung ginagamit ng karamihan ngayon. So, next, we have the dental hygiene. So, yes, sobrang importante pong linisan ng ating mga ngipin or mag-toothbrush araw-araw kasi nga, para hindi magbaho ang ating hininga. So, these are the tips on proper brushing. So, nakasabi dito na sabi daw ng dentist, kailangan natin mag-toothbrush for 2 minutes and twice a day. Okay. So, nakasabi dito na, or nakalagay dito na, kailangan natin i-brush ang ating ngipin for 45 degree para mas maayos natin matutbrushan ng ating mga ngipin. Tapos, kailangan up and down ng ngipin natin, kailangan matutbrushan. So, sa dila naman, kailangan gently lang yung pag-brush or something na ganun. Tapos, kailangan din natin magpa-consulta sa dentist para ma-make sure natin na healthy ang ating mga ngipin. Healthcare check for female. This is the right breast, the left breast, and this is the finger pads. So, kailan nga ba natin dapat i-examine ang self-breast ng babae?
So, kailan nga ba? So, i-check natin ito after, or i-examine natin ito after the menstruation ng babae. After a week rather, sorry. After a week. So, halimbawa ngayon Sabado yung last menstruational period mo. So, next Sabado, saka mo i-examine yung breast mo, or breast ng babae, when the breasts are not tendered and swallowed. Para mas makita nila or mas ma-examine talaga nila ng mas maayos yung breast. Now, let's go to keeping the external female genitalia clean. So, dito, sinasabi dito na kailangan natin ng soap and water para ma-wash natin na maayos yung external genitalia. So, kailangan din natin linisan ng underarm ng babae para, lalo na pag, sa menstruational period nila, siguro, para hindi mangitim or something na ganon. So, next is pag nililinisan natin yung yung vagina, make sure na mauna muna tayo sa vagina papuntang anus. Kasi pag mauna tayo sa anus papuntang vagina, maaaring makapasok yung germs sa inyong vagina. Girls, take note. And lastly naman, dito is pag meron kayong makitang ibang fluid na sa inyong or something na iba na talaga, mas mabuting ipaano nyo lang sa health professional. Keeping the external male genitalia clean. So, first, kailangan nating linisan yung ating sarili, pati na rin yung ating penis. Ating mga boys always dapat natin nililinisan. So, para naman sa mga lalaking hindi pa tuli, kailangan pa nilang i-pull back yung foreskin ng kanilang penis para mas malinisan nila ito at saka para hindi mag-infections. So, be aware of any abnormal fluids coming from your So, yung ang tinutukoy dito siguro is yung sperm, and usually kailangan din natin magpalabas para hindi tayo magkasakit or something na ganyan. So, lastly is if ever man na magkasugat or something na iba na talaga yung galabas, so kailangan nyo na talaga magpakonsulta sa professional. That will be all. Thank you.